Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong speech ni Speaker Bujidi sa pagsasara ng session sa Congress na first time narinig kong nagalit. At ang pinapagalitan niya ang Executive Department, lalo na ang Department of Budget and Management. Sinusupalpal niya ang kapalpakan. DBM is under the President. Ibig sabihin, sinusupalpal niya na ang patakaran o kalakaran sa executive, kahinaan ng leadership. Gawin nyo ang trabaho nyo. Naghintay ng taong bayan. Wala na, watak-watak na ba sila? Hindi na sila nagkakasundo. O pakinggan natin, first time na nagalit ang Speaker of the House. Ang inyong mga tungkulin para maging maayos at may patupad na ang mga programang sasagot sa from the beginning. inyong mga pagkilos. Gawin nyo naman ang inyong mga tungkulin para maging maayos at may patupad na ang mga programang sasagot sa kasalukuyang pangangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga reyon. Huwag yun nung sayangin ang oras at huwag na wag nating paghintayin ang taong bayan. No. Oh. Wala. Mga kasama sa kapulungan at sa ating pong mga kababayan. Anyway, ang background nito is nagrereklamo yung National Unity Party na mahina ang leadership ni Speaker Bujidi. Wala siyang nagagawa, something like that. Ang daming problema na dapat tugunan, hindi tayo makagalaw dahil sa leadership ng Bujidi na yan. Aalis na kami sa majority block. Punta na lang kami, join kami ng minority block. Yan po ang background kung bakit napilitang magsalita ang Speaker of the House sa plenaryo na DBM, ang hina niyo. I-release nyo ng mga pundo. Paano i-release kung wala nang ang pundo? So, makikita mo kung ano talaga nagkakawatak-watak na wala nang tamang direksyon ang ating Kirk Steven, wala kasing budget sa 6 week nila with pay, vacation nila with pay. Ay tama, no? Ang tagal nilang mag-break. Mayo na sila babalik. Kaya kailangan nilang marilis ang pundo para may pabaon. Kaya lang, in fairness, yung Committee on Justice, kahit break na nila, tuloy-tuloy pa rin daw ang hearing. Magtratrabaho pa rin ang mga members ng Committee on Justice. March 25, April, basta 4 o 5 hearing ata. Bibilisan nila ang hearing sa Committee on Justice para maiakyat nila ang impeachment case laban kay BP Sara sa Senado. Waki Makarimbang, bilisan daw DBM para mailagay sa maleta. Poros, hindi nawawala ang issue sa maleta. Jing Laban, palakpakan ng mga buhaya, gutom na sila. Juancho Yao, gumawa kayo ng batas, hindi yung budget sa project ng distrito nyo, kukurakutin nyo lang yan. Lemon Jagsan, DBM, hindi ba mabilis releasing yan kapag billion ilabas per day para ilagay sa maleta? Ubusin mo ng maleta pagkatapos lilipad na mga sindikato ng bayan. Inutosan to ni Martin Luther the King, bilisan ilabas ang pera para impeachment ni Sara, kinapos na ang budget at panahon. Correct. Kasi nga, kailangan nang bumoto ang mga
kongresista sa impeachment kung walang padulas baka kalanganin. Speaking kay Martin Romualdez, ano, ang dami kong nababasang post. Sabi niya, I am self-made. Hindi ko na kailangang mangurakot. Mayaman na daw siya dati. In fairness naman, talagang mayaman yung pamilya nila. Yung tatay niya, crony pa ng Marcos Sr. At naipanganak siyang mayaman. Pareha silang magpinsan ni PBM. Hindi nakaranas ng hirap. Hindi nakaranas na nagutom. Hindi katulad ng ordinaryong Pilipino. Ako, naranasan kong nagutom. Nung malilit pa kaming bata sa pamilya namin, hirap na kami. Masaya na kami kung makakain ng twice a day. Breakfast, wala kaming breakfast. Dahil sa hirap. Itong magpinsan na ito, dahil sa yaman nila, hindi sila makarelate ngayon. No? Tapos sabi, hindi ko kailangan mangurakot. Well, tell it to the Marines. Sino ang kung iimbestigahan lang sana yung aligasyon ng Marines, malalaman natin kung totoo hindi. Deliver sila sa Pangulo. Mali maleta ito ha. Maraming maleta. Deliver sila kay Martin Romualdez. Nag-deliver kay Sandro Marcos. Tapos sabihin, hindi ko kailangang mangurakot Sinasabi na nga ni Saldico bakit ako lang ang inyong pipigain? Hindi pwede. Inutosan lang ako. Sinong nag-utos sa kanya? Di presidente at speaker. Imposibleng magawa yun ni Saldico na walang basbas ng nakakataas sa kanya. Kaya huwag nyo na pong bilogin ang ulo ng Pilipino. Huwag nyo kaming insultuhin dahil hindi naman kami 8-8 na hindi nakakaintindi. Kaya sige, bilisan nyo ang pag-release para mailagay na sa malita at galit na daw ang taong bayan. Hindi taong bayan. Wala na kaming aasahan sa inyo. Ang inuuna nyo pa, impeachment kaysa yung problema ng mga taong bayan. Salamat mga kaibigan sa subaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Ug karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo og giro, so silupin lang in town ang iyang balay. So mag-aatop na siya karon sa iyang atop nga silupin lang. So tolda lang gyud in town ang iyang balay, ang iyang atop. Ug mo na ni ang nahatag sa iya nga yero. So mag-atop na gyud siya. Kami dito asawa. Kahit yan tawag mo nagtong. Yan pao. Ya ba. Euro ko na. Tagibiti sa matilyo na. Kakagya Cesar. Gawas ka nga doon na dito ka. Gawas ka anay. Karon managid sa pag-atop. Humanagid sa pag-atop. So nawala na gyud tong tani kuan lang. Silupin lang nga atop. Karon napulian na gyud sa iro nga among gihatag. Sige dinhi ka kay salamat. Salamat sa nagginabang option. Salamat kayo sa Ginoo na nakagbalay ko tungod sa mga kon hinabang sa mga vlogger.
So pila na katuig nga silupin lang gyud in taon ang imong atop? Pila na to katuig ang silupin lang? Duwa na. So duha na lang katuig. So silupin na lang gyud nagantos ka sa Nagantos kalisod. So salamat kaayo. Taninabang og sin. Okay, Salamat pod. salamat.